Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny. President Bongbong Marcos, galit na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Abay kahit na ba sino, kung talagang binabakbakan ka, yung walang tigil, walang prenong pagbabakbak sa pagkatao mo, sa pagiging presidente mo, kahit na santo, mawawalan ng pasensya. Lalo na kung halatang halata na ang ginagawa ng kampo ni Duterte ay para pabagsakin si President Bongbong Marcos, para iyo po ang kanyang anak na si Sara Duterte. Bakit ba galit na galit si Digong kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi po kasalanan ni President Bongbong Marcos kung hindi tumakbo si Sara Duterte bilang presidente noong 2022. Sinasabi nila na sa mga survey daw, top si Sara Duterte. At majority daw ng taong bayan prefer Sara Duterte to be the next president. O bakit umuwi siya sa Davao at nag-submit siya ng COC sa pagka-mayor? Tapos ngayon, sisisihin ni Duterte si President Bongbong Marcos at yung galit niya sa anak niyang si Sara na hindi tumakbo bilang presidente ay ibinubuntun niya ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. To the point na kailangan ibagsak nila si President Bongbong Marcos para sapilitan nilang iupo si Sara. Kahit na nagpahayag na si Sara Duterte that she is seriously considering to run for 2028. Ayun naman pala, nagpahayag na si Sara Duterte na she is seriously considering to run for the 2028 presidential election. Pero hindi makapaghintay si Digong para sa kanila at sa mga kaalyado niya. This is the time. Huwag tayong maghintay ng 2028. Ngayon pa lang, pababain natin si Marcos. And we will not leave any stone unturned para mapabagsak si Bongbong Marcos. Kung ano-anong issue na nga ang inilalabas nila para magalit ang taong bayan kay Pangulong Bongbong. Pero hindi po sila nagtatagumpay. Ilan sa mga issue na kanilang ipinapalabas, yung drug addict, yung mahina, yung hindi marunong magpatakbo ng bansa, yung mga rally-rally nila na hindi nagtatagumpay, mga rallying nilalangaw naman. Ilang people power ang kanilang inilunsad. Nagtagumpay ba? Hindi, dahil sawa na po ang tao at ayaw ng tao sa brand of politics ni Rodrigo Duterte. Tapos ito ngayon, isang pagtatangka na naman para magalit ang taong bayan kay Pangulong Bongbong. Ang aga pa, ilang oras pa lang, na-debunk na kaagad ang fake news na ipinakalat ni dating Pangulo. Sa galit niya ni President Bongbong Marcos, sabi niya, he is lying. He is a former president. He knows that you cannot pass a GAA o yung pong General Appropriations Act with a blank sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka kung ano yung gastos. Pero pakinggan natin si President Bongbong Marcos at mararamdaman ninyo na nagtitimpi lang siya pero halata mong galit na siya kay Digong. Ito po yun. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. O hindi po ba? Kahit na pinipigilan ni President Bongbong Marcos na magalit, pero deep inside nakikita po natin na galit na po siya kay Duterte. Again, sino ba ang hindi magagalit kung talagang patuloy ang kanilang paninira sa ating presidente? To the rescue, si Salvador Panelo. At nagbibigay lang daw ng legal opinion si Duterte. At ang sabi pa ni Panelo, yun daw opinion ni Rodrigo Duterte kung totoo yung aligasyon ni Ungab. O kita nyo na, itong si Panelo talaga, ida-downplay kahit na alam na ng buong Pilipinas na nagpakalat ng fake news itong si Rodrigo Duterte. Kung nagbibigay lang siya ng kanyang legal opinion, bakit tila excited pa si Rodrigo Duterte na ipamalita agad sa buong Pilipinas kung sa tingin ninyo ay nagbibigay lang siya ng legal opinion? Sabi ni dating Pangulo, please correct it or recall the budget
and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan ng ganun ka-blanco. Parang binigyan ka ng blankong cheque dyan at bahala na kayo ano ilagay ninyo. What is Rodrigo Duterte trying to imply? Ano yung insinuation dito? Na may ginagawa si Pangulong Bongbong ng mga anomalya? Gusto nilang magpakalat na may ginagawang hokus-pokus si Pangulong Bongbong Marcos para mapagtakpan ang mga aligasyon ng anomalya na ginawa ng kanyang anak. Napaghahalata naman, di ba? Kaya sila gumagawa ng ganitong mga balita para malihis ang isipan ng sambayanang Pilipino sa mga ginawa ni Sara Duterte. Akala naman nila, kakagat ang taong bayan. Well, malamang, yung mga supporters nila maniniwala dito. At kahit na ito ay na-debunk na at lumalabas na sinungaling si former President, asahan ninyo ang mga DDS. Magpapatuloy pa rin na magkakalat ng fake news. Ano ba ang napapala ng mga taong ito sa pagpapakalat ng fake news? Okay, pagpalagay na natin, sige, buhay nyo na yan ang magpakalat ng fake news. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Hindi ba kayo natatakot na pagharap nyo sa Kanya ay iisa-isahin lahat ng ginawa nyong kasinungalingan na ito? Ano ang ipapaliwanag nyo sa Kanya? Tandaan ninyo, isa sa 10 utos ng ating Panginoon Diyos, Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Yan ang ginagawa ninyo. Kahit na alam nyo hindi totoo, nagpapakalat kayo ng fake news, ng kasinungalingan, at galit ang Diyos sa ganyang klase ng mga sinungaling. Sa bagay, buhay nyo yan, pero pinapaalalahanan ko lang kayo. At matapos ipagtanggol ni Salvador Panelo at i-downplay na naman ang fake news ni Rodrigo Duterte, sino po ba ang aasahan nyo pa na magtatanggol kay Duterte? Kundi si Super Ate Amy Duterte. Amy Marcos pala. As usual, kapag binabanatan ang kanyang ading na si President Bongbong Marcos, imbis na si Bongbong Marcos ang kanyang ipagtanggol, ang mga Duterte pa ang asahan yung iaangat ni Amy. Ito nga po ang pahayag ni Amy Marcos sa fake news na inilabas ng kanyang idolo. Sabi ni Senator Amy Marcos, 2 dokumento ang tinutukoy ng ating 2 Pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. Yung GAA naman, ang alam ko, inayos na ng Congress. Teka muna, 2 po ba ang ating Pangulo? Ang alam ko si Duterte, former President. At ang kapatid niyang si Bongbong Marcos ang kasalukuyang presidente. So kahit sabihin natin na naging presidente si Digong, siya po ay ex-president na. Hindi mo sasabihin na 2 ang ating Pangulo. So nakita ninyo, para kay Amy Marcos, Pangulo pa rin si Rodrigo Duterte. At kung ina-acknowledge man niyang presidente ang kanyang kapatid, para sa kanya, 2 ang Pangulo ngayon. Dahil nga sinabi niya, 2 dokumento ang tinutukoy ng ating 2 Pangulo. Alam naman natin na alam ni Amy Marcos na dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pwede naman niyang sabihin na 2 dokumento ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Klaro, malinaw, di ba? Pero yung sasabihin mong ng ating 2 Pangulo, Amy Marcos, gumising ka na. 2025 na, si Bongbong Marcos na ang presidente natin mula pa noong 2022. Tapos na ang termino ni Rodrigo Duterte. Siya po ay former ex-president. Hindi na po siya Pangulo ngayon. Sabi pa ni Amy, ang merong blanco ay yung BICAM. Yung GAA naman, ang alam ko, inayos na ng Congress. So sa tingin ninyo, sino ang pinagtatanggol dito ni Amy Marcos? Si Bongbong Marcos o si Rodrigo Duterte? Dahil ang pinagpipilitan nila sa Panelo, ang ininterpret daw ni Rodrigo Duterte ay yung BICAM. Alam naman na po ng taong bayan na yung BICAM ay draft pa lamang. Hindi po yun ang final. At kung totoong may mga blanco, hindi naman po yung draft ang pipirmahan ng mga senador. Bibigyan po sila ng kopya ng GAA para pag-aralan and then they will ratify. May narinig ba tayo sa kahit na sino mga pro-Duterte ng mga senador na umalma nung niratify nila yung GAA? Wala. Tapos ngayon, isang representative ang lalabas, sasabihin na mayroong anomalya, G na G naman si Rodrigo Duterte. So para kay Amy Marcos, tama ang explanation ni Sal Panelo. Yung BICAM lang naman ang binibigyan ng opinion
Kung yung BICAM lang pala ang binibigyan ng opinion, alam dapat ni former president na hindi yun ang final. Bakit parang galit na galit siya? Hindi ba sinabi niya, you correct it? Tama daw? Ilan na ba kayo nagsabi niyan? Si Ungab, si Vic Rodriguez, si dating Pangulo? Ilan kayo mga senador na binigyan ng kopya? Bakit walang umalma sa inyo? Tapos sasabihin ni Rodrigo Duterte, ang mga kasangkot dyan ay dapat parusahan at makulong. Di ipakulong natin lahat ng senador na nag-ratify ng batas na yan. Bakit si Bongbong Marcos lang? So kayo po mga boboto ngayong eleksyon, pag-aralan niyo pong mabuti si Amy Marcos. Ako definitely, I will not vote for Amy Marcos. And I'm sure marami mga loyalista ang hindi naboboto kay Amy Marcos. Lalo na yung mga DDS. Hindi ba napapansin ni Amy Marcos na inilalaglag din siya ng mga DDS? Prueba niyan, bakit ang baba ng rating ni Amy Marcos sa mga survey? Pumasok man siya sa survey, pang number 10, 11, 12, madalas wala pa nga siya sa top 12. Dahil ang iniisip ng mga DDS, paano nila susuportahan si Amy Marcos? Alam nilang namamangka ito sa dalawang ilog. Hindi maloloko ni Amy Marcos ang mga loyalista o ang mga DDS. Sana wag pagsisiyan ni Amy Marcos itong ginawa niya sa kanyang kapatid. Dahil tayo po mga Pilipino ay makapamilya. No matter what happens, we will side with our family. Kung may nakikita ka mang mali, you discuss it within the family. Ang ginagawa ni Amy Marcos, lantaran ang kanyang pagkiling sa mga Duterte. Nabasa ko nga itong post ni Admin Rich sa 31 Million Movement na Facebook group. Sabi niya, Senator Amy R. Marcos, nung pinagmumura ang kapatid mo ni Duterte, no comment ka. Nung pinagbantaan ang tatay mo na ipapahukay at itatapon sa West Philippine Seas, no comment ka. Nung pinapugutan ng ulo sa imagination ni Lucring ang kapatid mo, no comment ka. Nung pinagbantaan ang kapatid mo, sister-in-law at pinsan na titigukin, no comment ka. Pero kapag tungkol kay Digong at Sara, come to rescue ka agad. Kaya wala ka nang maaasahan sa aming boto. Boboto na lang ng iba kesa sa iyo na defender ng mga Duterte. Sana balang araw hindi mo pagsisihan ang mga ginawa mong pagtraidor sa pamilya mo. Kasi may himig ng katotohanan itong sinasabi ni Admin Rich. Lahat ng issues na sinisiraan ng pamilya mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, no comment ka. Pero kapag issue against the Dutertes, always to the rescue ka. Anong klase kang kapatid? Mahal namin ang pamilya Marcos, kaya nga Marcos loyalist kami. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko po iboboto si Amy Marcos. Sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong basahin ang statement ng Department of Budget and Management. Statement on the allegation of blank pages and figures in the 2025 General Appropriations Act or yung GAA. This is to address malicious and irresponsible allegations surrounding the fiscal year 2025 General Appropriations Act. First, allow us to categorically deny the spreading accusations stating that the fiscal year 2025 GAA signed by President Ferdinand R. Marcos Jr. contains blank pages or figures. These allegations are completely false and reckless. What has been presented by certain misinformed individuals are pages from the Bicameral Conference or BICAM Committee report and not the General Appropriations Bill or yung GAB, not the GAA. It is important to note that under the 1987 Constitution, it is the bill, the GAB, and not the BICAM report that is officially submitted for the consideration and approval or veto of the President. It is the GAB, with all its details, that is controlling and is presented to the President. Once signed, the GAB becomes the law, the GAA, o yung General Appropriations Act. To reiterate, the bill presented to and signed by the President is a complete document with no blank pages or missing details. In no case
Thus, the executive issue a GAA with blank pages or figures. With this, we urge our fellow Filipinos to be mindful, cautious, and to first verify information before making any allegations. Clear and accurate understanding is critical for constructive dialogue. We kindly appeal to our kababayans to avoid spreading false information. Communication is a powerful tool that can make or break a nation. Let us use it to promote unity and understanding and not to sow discord, hatred, and division. After all, we are one nation. Thank you. Yes, we are one nation with only one president, and that is Bongbong Marcos. Pabayaan na rin po natin si Senator Amy Marcos. Kung talagang ang kinikilingan niya ay ang mga Duterte, choice na po niya yan. Wala na po tayong magagawa. Huwag sanang pagsisihan ni Amy Marcos ang kanyang pagtraidor sa pamilya Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I'll see you in my next video. Diyos ti Aglina.